My sisters and brothers, a reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus proposed a parable to the crowds. The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat, and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, "Master, did you not sow good seed in your field? Where have been the weeds come from?" And he answered, "An enemy has done this." And his slaves said to him, "Do you want us to go and pull them up?" And he replied, "No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn." My sisters and brothers, the good news of our salvation. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating pagbasa po ngayon, mga kapatid, ay nagbubukas sa ating isip sa isang katotohanan na nariyan lagi ang ating kaaway. Kadalasan kapag sinasabi po natin kaaway, ang agad nating nasa isip ay ang ating kapwa-tao. Subalit sa konteksto ng ating pagbasa ngayon, magandang maunawaan ng tunay nating kaaway ay hindi lamang ang mga masasamang tao, kundi mismo ang masamang espiritu. Meron po tayong tinatawag na spiritual battle na kadalasan ay hindi po natin binibigyan ng matinding tuon, na hindi po natin naunawaan ng sino mang masamang tao ay tao pa rin na nangangailangan ng pagbabago. Maaaring sila ay na-impluwensyahan lamang ng masamang espiritu na naghasik ng di magagandang bagay sa kanilang isipan, na gumulo ng kanilang isipan upang nang sa ganon sila ay maging makasarili. Kaya nga kay San Ignacio de Loyola, mga kapatid, napakahalaga ng pagtingin natin sa ating mga sarili at paghahanap ng mga tinatawag po nating inordinate attachments. Nakakalungkot nga lang po na hindi po tayo nagkakaroon, ang bawat tao, ng pagkakataong magkaroon ng recollection or retreat man lamang upang sa ganun makita natin ang mga bagay-bagay na itinapon sa atin ng Diyos na mga biyaya at ang mga itinapon din ng masamang espiritu upang sirain ang ating pananaw sa buhay, maging ang ating ugali o ang ating mismong kilos araw-araw. Sapagkat nariyan ang paglalabanan ng masamang espiritu at ng mabuting espiritu. Kaya nga kay San Ignacio de Loyola, napakahalaga, mga kapatid, ang nasa pang-araw-araw po natin ay hilingin po natin ang biyaya ng pangingilatis. Yung may kakayahan po tayong makita ang masama at ang mabuti. O kung hindi man ang masama o mabuti, alin sa dalawa ang mas mabuti? O alin sa dalawa ang masasabi nating lesser evil? Napakarami po ng mga pagdesisyon natin sa buhay at kadalasan ang mga desisyon na ito ang siya nagbibigay ng direksyon kung sino tayo o anong magiging tayo sa mga hinaharap. Nasa pagdedesisyon. Kaya't napakahalaga ang pangingilatis. Subalit kung tayo po'y natapunan na ng masasamang damo, tulad ng ating pagbasa ngayon, maaaring ito ay kumitil ng ating mismong kabutihan at misyon na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kay San Ignacio de Loyola, mga kapatid, sa kanyang
mismong pagtuturo sa pagpasok sa isang retiro o retreat, sa spiritual exercises number 1, agad-agad sinabi ni San Ignacio na ang tunay na dahilan ng retreat ay hindi lamang upang maranasan natin ang mismong pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang upang nang sa ganon ay makita natin ang kanyang kalooban. Sa simula't sa simula pa, ang unang tunay na dahilan ng pagre-retiro ay upang makita natin ang mga tinatawag nating inordinate attachments na maaaring nagbibigay ng epekto sa ating mismong pagdedesisyon sa buhay. Mga inordinate attachment katulad ng kasalanan, katulad ng ating pagkiling sa mga material na bagay o sa mismong kapangyarihan at katanyagan. Inordinate attachment tulad sa ating di pagbibitiw sa ating mga mabibigat na negatibong mga damdamin. Ang lahat ng bagay nito ay dapat po nating mabigyan ng pangalan sapagkat ito po ang tinatawag ng ayon sa ating pagbasa na mga damo or weeds na itinapon ng kaaway sa ating puso at isip upang sirain ang mabuting bunga na itinanim o ang mabuting butil na itinanim ng ating Panginoon sa ating sarili. Kaya napakahalaga po ang pangingilatis. Alam nyo, kaysa sa ating pagbasa, kapatid, palagay ko, nagbibigay din ng ating Panginoon ng 5 mga dapat tandaan upang nang sa ganun mabantayan natin ang mismong pagpasok at pagtatapon at pagkakalat ng masamang espiritu ng mga di magagandang impluwensya o tukso na maaari nating sagupain araw-araw. Ano yung 5? Una, pagbabantay. Ikalawa, pagtsatsaga. Ikatlo, aktibong pagtatama. Ika-4, yung tinatawag nating pagpapatawad. At ika-5, pangingilatis. Simpleng bagay, 5 salita, 5 gawain upang nang sa ganon, hindi makapasok at hindi maitanim ng masamang espiritu ang mga di magagandang damo sa ating isipan. Una, pagbabantay. Babantayan po natin mga kapatid, unang-una ang ating isipan. Sapagkat ang ating isipan po ang pintuan ng pintuan sa ating puso, pintuan sa ating damdamin. Kung hindi po natin binabantayan ang mga pumapasok na ideya, mga pumapasok na mga palaisipan sa ating isipan natin, maaaring hindi natin makita na ito pala ay hindi na mabuting butil, kundi mga weeds o damo na itinatanim na ng masamang espiritu. Bantayan. Vigilance is actually very, very important. Binabantayan natin ang pintuan ng ating puso, ang ating isip. Ikalawa, pagtsatsaga. Na pagtsagaan po natin mga kapatid na sa simula pa lang, ng mismong paglalagay ng masamang espiritu, ng di magagandang emosyon o damdamin o paniniwala, bantayan agad natin at mabunot agad natin. Kasi sa ating pagbasag, lumaki. Hindi napansin ng mga nagtanim na lumalaki na pala, kasabay ng trigo ang damo. Lumaki na eh. Pero kung sa simula pala, matyaga ka na nagbubulot, di po ba? Sa mga nagtatanim dyan, sa mga magsasaka, matsatsaga po ang magsasaka na maliliit pa lang ang damo, binubunot na nila yan. Binubunot na nila. At kapag nagbubunot po sila ng damo, hindi lang po yung dahon ng kanilang binubunot, pati po yung ugat upang matanggal ang lahat. Ganun din po yun sa ating damdamin. Kailangan malaman natin ang ugat ng ating galit, kung bakit tayo nagagalit. Sapagkat kung magpapatawad lamang tayo at hindi natin tinitingnan kung saan umuugat ang ating galit, babalik lang yun. Babalik lang yun. Kaya, pagtsatsagang magbunot ng mga di magagandang isipan sa ating puso. Ikatlo, aktibong pagtatama. Ibig sabihin,
Huwag lamang po natin sinasabing mali. Huwag lang tayo na nagagalit sa mali. Sa ating mga anak, sa ating pamilya, kailangan huwag magsasawa na magtama at sabihin kung anong tama upang nang sa ganon mawala ang hindi magagandang gawain, ugali sa ating buhay at sa ating komunidad o pamilya. Ika-apat, pagpapatawad. Ang pagpapatawad po ang tinatawag nating gamot sa anumang emosyon o negatibong damdamin. Kapag hindi tayo nagpapatawad, ang mga maliliit na damong ng sama ng loob ay unti-unti po yung lumalaki upang sirain ang ating buhay. Sa simula pa lamang, magpatawad na. Patawarin ang kapwa, patawarin ang sarili, o humingi ng tawad sa Diyos upang sa ganon, ang anumang di magagandang itinanim na emosyon na sa atin at kasalanan ay mawala sa ating isipan at puso. Ikalima, pangingilatis. Sa karanasan po ni San Ignacio de Loyola sa Discernment of Spirit, ang mismong tukso ay hindi po nagpapakita sa isang pangit na larawan. Kadalasan ang tukso ay tempting, maganda, pero walang laman at kungkag. Kaya napakahalaga ng pangingilatis na makita ko ito ba'y galing sa Diyos o hindi. Subalit ang pangingilatis ay makukuha lamang sa pananalangin sa paghingi sa Diyos na bigyan tayo ng kakayahang mangilatis. Mga kapatid, kay ito po ang magandang maunawaan na sana mangarap tayo na one of these days makapag-retreat din tayo sa panahon po ng pandemya. Napakaraming mga tao po ngayon ang hindi nakapagdarasal at hindi nakakapag-recollection at retreat kahit hindi nakapagmumuni-muni sa kanilang buhay upang tignan ang mga damdamin, emosyon, ugali, kung ito ba'y galing sa Diyos o ito ba'y galing sa masamang spirito, sapagkat hindi na natin nakikita ang ating mga inordinate attachment. Kaya, huwag mong sabihin, kung ikaw ay isang ordinaryong tao at hindi kung pa na naranasan mag-retreat, subukan mo mag-retreat. Subukan mo mag-recollection. Kami po, sa Pitik Bulag po, meron po kaming recollection at retreat na gaganapin sa Baguio. Kung nais po ninyo mag-join sa Mirador, ay sabihin niyo po sa amin sa pagitang retreat na ito ay gaganapin sa January. Sulatan po lamang ninyo ako kung nais niyong maranasan ang retreat na sinasabi ng ating ni San Ignacio na napakahalaga sa buhay ng tao. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating nobena kay San Ignacio de Loyola, malinaw din kay San Ignacio de Loyola bilang sundalo na mayroong labanan. Isang digmaan hindi sa labas. Isang digmaan na naganap sa ating kalooban. Kung ang digmaan sa ating kalooban, ang Diyos ang magwawagi laban sa masamang espiritu, magkakaroon po tayo ng magandang pananaw sa buhay, magandang kinabukasan at banal na buhay, sapagkat ang tunay na nagpapabanal sa labas ay ang pagpapabanal mo natin sa loob. Kung tayo po ay nagtatagumpay sa ating pakikipaglaban sa tulong ng Diyos laban sa masamang espiritu sa kalooban natin, madali po natin mapaglalabanan ang anumang tukso sa ating buhay araw-araw.